Sa kanilang pagtitipon, binigyan diin ng grupo na ang mga patakaran sa liberalisasyon ng kalakalan, kabilang ang Rice Tarification Law, ay nagdudulot umano ng pagbagsak ng presyo ng mga produktong agrikultural sa lokal na merkado. Dagdag pa nila na nanatiling problema ang kawalan ng lupa ng maraming magsasaka, illegal na komersyal na pangingisda at kontrol ng mga traders at middlemen sa presyo ng mga produkto. Ipinunto rin ng grupo ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pataba na lalo na nagpapahirap sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Itong sitwasyon na to na magbibigay lakas sa kanila dahil kikilos sila ng sama-sama, yun ang gusto namin abutin upang mas magkaroon sila ng kakayahan na ma-redirect, mabago ang mga polisiya. Ganon din, hindi lang sa pagbabago sa polisiya, yung mismong sila ay makilala na mayroon din silang lakas, may bargaining power sila, kung sama-sama silang magbibenta ng kanilang mga produkto at makukuha nila yung presyo na makatarungan. Nanawagan naman ng grupo sa pamahalaan na repasuhin ang umiiral na polisiya sa agrikultura at magpatupad ng hakbang na magpapalakas sa lokal na produksyon at kabuhayan ng mga food producer. Kaya nga nanawagan kami ng grupo ng National Movement for Food Sovereignty na itaas ang presyo ng palay sa minimum sa 25 kada kilo. Sabi nga ng mga magsasaka, nitong nakaraang anihan lamang sila nakaranas ng mataas na presyo. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang Department of Agriculture hinggil sa panawagang ito ng iba't ibang sektor. Nilunsad namin itong pambansang kilusan para sa soberanya sa pagkain at soberanya sa agrikultura. Ang layo nitong National Movement for Food and Agriculture Sovereignty ay pakilusin, no, yung mga magsasaka at hindi lang mga magsasaka at ibang mga sektor na naniniwala na dapat ibalik ang dignidad ng mga magsasaka at yung mismong mga magsasaka ay kumilos para ma-reclaim niya, makuha muli niya ang kontrol dun sa produksyon. Uboy Patriarca, Road News.